DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes tayo ngayon, ika-16 ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, bagamat nakakaranas na tayo ng mga pagulan, 39 na lugar pa rin sa bansa nakapagtala ng danger level ng heat index. Civilian convoy matagumpay na nakapaglayag at naglagay pa ng symbolic marker sa loob ng exclusive economic zone sa bahagi ng West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng 2 barko ng China. Substitution ng kandidato sa last day ng filing ng Certificate of Candidacy bawal na ayon sa COMELEC. Mga dokumento ni dating PDEA agent Morales na iniharap sa Senado scrap at walang kwenta ayon sa 2 dating senador. Pangangampanya ni Bamban Mayor Alice Guo noong 2022 elections lumutang online. Warrant of petition ikinakasa ng Solicitor General. 3.135 million pesos na halaga ng marijuana na itinago sa hooded sweatshirts. Nasabat naman ang Bureau of Customs sa Port of Clark. Suspect sa photo joint ambush na aresto na sa Quezon City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, sumipa na sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Butuan City sa Agusan del Sur. Ito ay ayon sa ulat ng Pag-asa. Ang Metro Manila man at 38 iba pa nakaranas din ng danger level ng damang init o heat index. Nasa pagitan ng 42 to 46 degrees Celsius kahapon, Miyerkules. Kabilang dito ang Dagupan City sa Pangasinan at sa Pili, Camarines Sur, 46 degrees Celsius. 45 naman ang naramdaman sa Kabaknotan, La Union, QB Point sa Subic, Olongapo City, sa Sangli Point sa Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Dira, Catanduanes, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte. 44 degrees Celsius naman ang heat index na naramdaman sa Aparicagayan, Iba, Zambales, Ambulong sa Tanawan, Batangas na malapit namang sa Talisay, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz. 43 degrees Celsius ang naramdaman sa Ninoy Aquino International Airport dito po sa Pasay, Sinait, Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte, Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte, sa Tuguegarao City, Cagayan, Clark International Airport sa Pampanga, Kasiguran, Aurora, Alabat, Quezon, Legazpi City, Masbate City, Catarman, Northern Samar, Tacloban City sa Leyte, Borongan, Eastern Samar, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur at sa Davao City. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman pa ring init factor sa ISU sa Itiaga, Isabela, Puerto Princesa City sa Palawan, Daet, Camarines Norte, Huban, Sorsogon, Siquijor, Catbalogan City sa Samar at Surigao City sa Surigao del Norte. Magandang umaga Pilipinas! Isinama na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Iloilo dahil sa El Nino. May nga aga sa mga koturantara sa Iloilo, inaprobahan ng Provincial Board ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na ideklara na ang state of calamity sa buong lalawigan dahil sa pagkasira ng kabuhayan ng mga mamamayan, bunsod pa rin ng mainit na panahon. Sa datos ng Iloilo PDRRMO, lumobo na sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa 42 bayan ng Iloilo. Kabilang dito ang mahigit 653 million na napinsala sa mga palayan, 219 million pesos naman ang produksyon ng mais. Nagkaroon din ng 136 million na pinsala ang mga high-value crops, 16 million sa produksyon ng mga pangisdaan at halos 200,000 produksyon ng baka at manok.
Sa pamamagitan ng deklarasyon ng State of Calamity, sinabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., magagamit nila ngayon ang Quick Response Fund na umaabot ng 61 million pesos. Tagumpay na naisakatuparan naman ng atin ito coalition ang tatlong pangunahin itong layunin sa unang sigwada ng civilian mission sa West Philippine Sea. Kabilang ng pagsasagawa ng Peace and Solidarity Regatta, paglalagay ng boya at markers sa gayon din ang pamamahagi ng langis at pagkain sa mga mangingisda. Iniskorta ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard ang civilian convoy. Nagpadala rin ang Coast Guard ng rubber boat sa malalaking bangkang pangisdang kalahok sa misyon upang tiyakin ang kapakanan ng mga volunteer. Inagitnaan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang atin ito civilian convoy habang papalapit na sa Bajo de Masinloc. Sa report ni Daniel Parosa, RH52, nasa 100 metro na lamang ang layo ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa main boat ng convoy. Nagpalitan din ng radio challenges ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at ang China Coast Guard vessel na may bow number 4109. Ganyan, patuloy na bumuntot ang dalawang sasakyang pang dagat ng Coast Guard ng China sa mga barkong nasa civilian mission habang naglalayag patungong Bajo de Masinloc. Nagkaaberya naman ng isa sa 5 main boat ng civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, nagkaroon ng engine trouble ang pangunahing boat o itong pangulong boat para sa naturang misyon, pero naayos din naman kalaunan. Patuloy na naglayag ang bangka patungong Bajo de Masinloc para magpaabot ng mga langis at pagkain sa mga mangingisda doon. Halos 20 barko ng China naman ang nag-aabang sa civilian mission sa Bajo de Masinloc, kung saan ang ilan sa mga ito ay nakapwesto pa sa mismong bukana ng Bahura. Nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ang 2 karagdagang barko para bantayan ang civilian mission na patungong Bajo de Masinloc. Ito matapos mamataan ang halos 20 barko ng China, kabilang ang isang warship na nakapaligid sa Bahura. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, sinundan ng BRP Panglao at BRP Boracay ang civilian mission. Una na rin nag-deploy ang Coast Guard ng 44-meter vessel na BRP Bagakay at isang eroplano sa naturang lugar. 19 na barko naman ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc, hindi pa man nakakarating ang civilian mission ng atin ito coalition. Ito ay binalita ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Kabilangan niya sa namataang barko ang 8 barko ng China Coast Guard, 10 Chinese Maritime Militia Vessel at isang People's Liberation Army Navy ship. Habang papalapit sa Bahura, sunod-sunod na ni-radio challenge ng barkong pandigma ng China ang eroplano ng Coast Guard, bagay na sinagot din ng ating tropa. Samantala, banta sa energy security ng Pilipinas sakali mang magtayo ang China ng artificial island sa Escoda Shoal. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kailangan protektahan ng gobyerno ang naturang Bahura dahil malapit ito sa recto bank na sagana sa oil deposit. Kung magtatayuan niya ng outpost ang China sa Escoda, 24 oras na nitong mababantayan ang Reed Bank na 2 hanggang 3 beses ang laki sa Malampaya Natural Gas Field sa Palawan. Sinabi ni Carpio, 25 taon ang kayang isupply na gas ng Malampaya, pero 75 years naman ang imbak ng Reed Bank. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hihigpitan na ng Commission on Elections ang substitution ng mga kandidato para sa 2025 elections. Inaprobahan ng Kamalakan Bank ang rekomendasyon ni Chairman George Garcia na hindi napapayagan ang substitution kapag magwi-withdraw ang isang kandidato lalagpas sa October 8, 2024 o sa deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Lain ito na matigil ang panlilinlang ng mga kandidato sa mga botante. Sabi pa ni Garcia, ang pagpapalit ng kandidato sa araw ng halalan ay papayagan lamang kung ang kapalit na kandidato ay kaparehong pangalan ng pamilya
at kabilang sa parehong partidong politikal. Noong 2022 presidential elections, pinayagan na hanggang November 15 o higit isang buwan pagkatapos ng deadline ng filing ng COC ang substitution ng mga kandidato. Magsisimula ang filing ng COC para sa 2025 elections October 1 hanggang October 8. Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Pagkatapos nyong mamalengke ha, mag-Shield Bath Soap kayo. Si Noche Cacas ay nasa Alabang Public Market na ngayon. Aris 27 Noche, good morning. Ngayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Thursday morning. Ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Alabang Public Market. Ang bangos, Kuyang Angel, 180 ang kilo. Yung tilapia naman, 150. Tulingan, 200. Ang pusit na 360, yung talakitok maliliit ko yung Angel, 400 ang kilo. Pero yung malalaki na talakitok, nasa 420. Dalagang bukit 240 ang kilo, habang ang bisugo 240. Punta naman natin yung karne ng baboy, tulad ng kasim, 320. Liempo, 360. Ang manok, 170. Ang beef brisket na ito yung Angel, 390 ang kilo, habang yung beef na ribs, 380. Ang sibuyas sa pula, 85. Kamatis, 45. Carrots, 75. Patatas, 80. Yung luya pa rin na ito yung Angel, nakapako pa rin sa 200 ang kilo. Yung bawang, 130. Kalabasa, 40. Ang siling verde, 80. Sibuyas sa puti, 70. Pipino, 80. Repolyo, 50. Siling labuyo, 150. Habang ang kamatis hindi pa rin ang kalamansi hindi pa rin bumababa, nasa 120 pa rin ang kilo. Sa local rice naman ako yung Angel, yung special 65 ang kilo, yung pinakamahal. Ang murang bigas naman ako yung Angel sa local special rice ay 50 ang kilo. Pero good news ko yung Angel dahil laging bukas ang timbangan ng bayan dito sa Alabang Public Market sa lungsod ng Muntinlupa. Wala ka naman sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Noche Cacas, tuloy ang pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madakit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, modern sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nabigay ho ng presyo ng mga bilihin dyan po sa Alabang Public Market si Noche Cacas. May mamamalengke rito. Pagkatapos dito kasi meron siyang tatanggapin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wala bang tax to? Wala. Eto na sa studio. Ayan. Ang gwapo nating winner ng mahiwagang tunog. Ayan, okay. Si Gerald Dino Quintan ng Deparo, North Caloocan. Magandang umaga sa iyo, Mang Gerald. Kumusta na ho kayo? Ayan, yan, pakipindot yan. Oo. Magandang umaga rin. First time niyo ba dito sa studio? First time lang. Pero ilang beses na kayo nananalo? Lagi kayo nananalo. Panlima na. Panlima na. Sa pool nung umpisahan ng mahiwagang tunog. Matagal na yun eh. After, siguro naka 2 years na. Naka 2 years na. Okay. Galing nyo naman. Actually, ang dami hong nakapagbigay ng malapit-lapit na sagot. Pero ano ba ginagawa nyo ba? Paano nyo nakukuha yung tamang sagot? Nung una naisip ko na kagad yung tungkol nga kay Mariel. Kaya lang nung tumatagal, sabi ko iba yata, nag-pill crusher na ako eh. Sa pill kasi minarinig ako senior. Kaso nung binalikan ni Mabel yung
Yung clue. liquid. Oo. Ay, sabi ko, balik. Yan, doon, yun. yun So na. talaga nakatutok kayo araw-araw, ha? Takot. Ano oras kayo nagigising? Maaga, kuya. Mga ano oras? 3. Mga 3. Oo. Tapos Minsan, nakaabang mas na kayo. maaga pa, oo. Oh, ba't naman yung kaaga kayo kung gumising? Wala. Okay na, nakasanayan ka rin mga ganito lang. Nakasanayan Oo. na. Oo. Saka alam ko yung sinundan kong yung malaki rin na yung naka... Nagbakasakali, ha? Yung 20 pa rin may... Anong gagawin nyo Mortal. ngayon dyan sa ano? Anong gagawin nyo dyan sa premises? Pambigas, ngayon? kuya. Pambigas, ha? Pambayad utang. Ano ba ginagawa nyo? Bantay sa tindahan. Banda, may tindahan kayo? Hindi, sa nakikibantay lang. Nakikibantay lang. Nag-resign yung aso eh. Anyway, Papalit may mga anak na ho kayo. Single. Single? Uy! Malo. Baka kailangan din ng girlfriend nito. May 15 mail, oh. Single. Bakit naman no single? By choice ba yan? By choice? Wala siguro. Pero nagka-girlfriend naman. Secret. Malihim kayo, ha? Anyway, sige, sali lang ho lagi, Oo, ha? lagi, sali. Hindi naman yata nagbibintis lahat na sinasalihan ho ninyo. Oo, pinipilipit yun talaga sa... Ba't ba kayo nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas? Nakakawili yung contest yun. Saka okay yung balita. Okay, balita. Nasusunod Hindi ako. dahil gwapo yung nag-broadcast. Kasama na yun. Ay, ano na yun? Dagdagan ho ninyo! Dagdagan ng kape. Ano na yun? Given na yun, given. Anyway, sige, Mandino. Congratulations, ha? Ano ba? Gerald o Dino? Gerard. 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 Uy, mali ito, Gerard. Baka hindi ito Saka may Quintans. hindi mabilang yung boto nito. Gerald Dino Quintans. Ayan, ha? Taga saan na mga Quintans? Sa Pangasinan. Pangasinan. Marunong kayo magpanggalatok. Yeah, dito na sa Manila. Siya. Sige. Anyway, congratulations, ha? Thank you po. Resume ulit. Talagang inagahan nyo na punta dito, ha? Kasi sabi ko, pupuntahin. Total, taga Caloocan lang naman, eh. Inagahan ko. Para dumayo din. Kasi inaga ko, tas kanina kasi madaling araw, kumukulog-kulog pa. Nako, sabi ko, baka parang ayaw kayong papuntahin, ha? Sige, congratulations, ha? Thank you. Ang galing ho ninyo. Medyo mahirap yun. Mukhang hihirapan yata ni Mabel uli. Kasi ang talagang objective niya, maging 100,000 yung premyo, eh. Nagle-level up na nga. Sabi ko, pahirapan, ha? Sige, congratulations, ha? Maraming salamat, ha? Thank you. Thank you rin. Ingat po kayo lagi, ha? Si Gerard Dino Quintans ng Diparo, Caloocan City. Tutok lamang ho kayo dahil marami ho namang chance na manalo. Hindi lamang po online, ha? Hindi lang text line, kundi kahit online, ha? Kaya lang magre-resume ho tayo next week na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Pahinga daw muna ang sponsor. Masakit sa bulsa. 15,000 din yun. Mas pinaigting na kampanya kontra terorismo tiniyak naman ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Arnold Herrera. Arnold, good morning. Kakaasa ang mundo, nakaisa nila ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban at pagpigil sa puwersa ng terorismo. Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa harap ng world leaders sa ika-33 pulong ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Abalos ang comprehensive at holistic approach ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang na ang pagpapalakas ng palitan ng intelligence reports sa pagitan ng mga otoridad, pati na rin ang region at global-wide na kooperasyon at BIDA project na naglalayong ilayo ang publiko sa mapaminsalang bisyo. Ibinida rin ng kalihim ang pagkakasabat ng nasa halos 600 milyong piso ng ilegal na droga sa nakalipas na 2 taon. Patunay sa epektibong supply and demand reduction strategy ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban dito, iginiit din ni Abalos ang commitment ng presidente na palakasin ang criminal justice system at crime prevention na nakahanay sa pagkakaisa ng mga bansa, pagkamit ng kapayapaan at pagsunod sa international law. Patunay rito ang bid ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Oras muna sa buong kapuluan. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga. RH
number 1. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ako may problema po dyan ho sa Nueva Ecija, sa Tarlac, yung mga nagtatapi ng basura bandang norte. Kasi yun daw pong Kalangitan Sanitary Landfill sa Tarlac, isasara. Medyo may kalakihan pala ito, ano ha? Detalye ng balita mula sa 105.3 Radyo natin Gimba mula kay Army Carranza. Army, good morning! Yes, good morning Sir Angel at sa lahat ng ating listeners nationwide. Krisis sa basura ang posibleng kaharapin ng 24 na LGUs sa Nueva Ecija dahil sa posibleng pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac. Yan ang pinakamalaking waste treatment facility sa rehiyon at nag-iisang engineered sanitary landfill sa bansa. Ang napipintong pagsasara ay bunsod ng matatapos na 25-year contract ng operator ng landfill, ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC sa darating na Oktubre. At ayon sa report, walang balak i-renew o extend ng government agencies na Bases Conversion Development Agency o BCDA at ng subsidiary nitong Clark Development Corporation o CDC ang kontrata. Ang dahilan, planong i-convert ang lokasyon bilang isang tourism-oriented development project. Unang lumabas ang balitang pagsasara na ikinaalarma na ng mga local government officials sa ipinatawag na meeting ng National Solid Waste Commission ng rehiyon dito sa Central Luzon kung saan inireport ang plano at ito'y mula mismo sa mga opisyal ng CDC. Ang syudad ng San Jose dito sa Nueva Ecija ay isa sa tatamaan ng krisis. Araw-araw ay nakakaipon ito ng nasa 40 toneladang residual waste na hinahakot ng Metro Clark para sa proper disposal. Sir Angel, bukod sa 24 na LGU sa Nueva Ecija, 77 pa mula sa 7 probinsya sa 3 rehiyon ang maaapektuhan ng pagsasara. Sama dito ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Pangasinan at Benguet. Isang petisyon na ang isinumite ng mga environment officers dito kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at sa regional directors ng National Solid Waste Commission noong Abril 22 para sa agarang pagtugon at interbensyon nito sa sinasabing closure. Dito nakasaad na magdudulot ng malawakang problema sa waste disposal at makakaapekto ng malaki sa kalikasan, maging sa kalusugan ng milyong-milyong residente ang pagsasara ng pasilidad. Mahalagang bahagi ng waste management system nila ang Kalangitan Sanitary Landfill dahil bukod sa pagiging cost-effective, nag-iisa itong pasilidad sa Luzon na may 3 ISO certification at compliance sa environmental standards ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon pa sa mga petitioners, irresponsable sa bahagi ng BCDA at CDC na wala itong anumang alternatibong plano para sa waste disposal sa oras na mag-expire ang kontrata at tumigil ang operasyon nito. Nasa 4,000 hanggang 5,000 tonelada ng basura ang dinadala araw-araw sa mahigit 100 ektaryang pasilidad ng Kalangitan Sanitary Landfill. Mula yan sa mga households, business establishments, gaya ng mga malls at ospital at iba pang industriyang kasama ang major economic zones sa Subic at Clark na siniservisyohan nito. Sir Angel, nagsumiti na rin ng liham kay Secretary Loizaga ang nasa mahigit 20 waste transporters at treatment, storage and disposal o TSD facilities na nagdadala rito ng residual waste at treated hazardous waste sa para sa final disposal. Gaya ng mga LGUs, iisa ang hiling ng mga ito, ang pigilan ang pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill. Malaking dagok nila sa kanilang operasyon at sa proper waste disposal sa kabuuan kung tuluyan itong isasara. Wow. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Radyo natin Gimba, WTC 105.3 FM. Ako si Army Carranza, kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Army. Nako, ito ay isang major concern dahil ganun kalaki 4,000 tonelada ng basura kada araw ang itinatapon doon o inilalagay doon o pinaproseso doon. Mabigat ito. At saka mantakin ho ninyo hanggang Ilocos, hanggang Benguet, nagtatapon doon nagdadamdam basura.
Hello, dapat ma-resolve ito sa lalong madaling panahon. Magandang umaga, Pilipinas! Nakamalaking halaga naman ang marijuana sa kasaysayan ng pagpuksa nito na itala sa Tinglayan, Kalinga. Detalye na balita mula kay Hilda Cortel Chico mula sa radyo natin Tabuk. Naimbag na bigat, Hilda. Hilda, good morning. Balikan natin si Hilda. Hindi. Pinaglalabas naman ng Korte Suprema ng kautusan sa COMELEC na gamitin ang 77,000 vote counting machine sa 2025 elections. Ginawa ni dating Caloocan Representative Ega Erice ang apela bilang bahagi ng inihain nitong certiorari petition na humihiling ng temporary restraining order laban sa 18 billion contract ng COMELEC at ng Miro. Ayon kay Erice, isang kahangalan na rerenta pa ang poll body ng mga BCM at iba pang election-related paraphernalia samantalang may binili na ito noon. Pinunto pa nito na may standing service contract ang COMELEC sa Smartmatic, kabilang ang warranty para sa libreng replacement parts. Inaakusahan din ni Erice ang COMELEC na may ginagawang grave abuse of discretion nang igawad nito ang 2025 election contract sa Miro sa kabila ng kabiguan ng kumpanya na patunayan ang kakayahan sa sistema nito. Labag din naman ito sa Election Automation Law at Terms of Reference ng poll body at bigo rin daw ang COMELEC na kumonsulta sa Advisory Council bago pa man nag-issue ng Terms of Reference. Kasi ang requirement po dapat nasubok na ho yung nasubok na ho yung technology kung ito'y gagamitin sa ating eleksyon. Nasubok sa ibang parte ho ng mundo. Balikan muna natin si Hilda Cortel Chico na imbag na bigat. Hilda. Naimbag na bigat. Isinagawa ng magkasanib ng mga operatiba ng Kapulisan ng Kalinga ang pinakamalaking pagpuksa ng marihuana sa kasaysayan ng Pilipinas na may 861.9 milyong halaga ng mga halaman na marihuana na nasunog sa Tinglayan, Kalinga noong Martes. Matagumpay na nasira ng operasyon ang nasa 1,575 kilo ng pinatuyong marihuana at 3,349,500 fully grown marijuana plants sa kabuuang lupain na nasa 195,100 square meters at minarkahan bilang pinakamalaking solong pagpuksa ng marijuana kamakailan sa kasaysayan. Ayon sa First Civil Relation Group, CRG-CRS-AFP, ang anti-drug operation na tinawag na Coplan Highlander ay gumamit ng Black Hawk helicopter mula sa Philippine Air Force Tactical Group bilang air support para sa transportasyon ng aerial reconnaissance supplies, equipment, personnel at iba pang air asset para mapadali ang mga operasyon sa matarik na lupain ng Mount Chumanchil sa Tinglayan, Kalinga. At yan ang ulat mula rito sa 103.7 Radyo natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico, ang inyong naging tagapagbalita. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Just again, Hilda. Ayun, malaking operasyon yun, pinakamalaki. Mamit pa ng mga Black Hawk helicopter. At least doon, hindi ho na buriki, hindi ho na bawasan. Sana, ha? Isang package na naglalaman ng kusyo high-grade marijuana naman ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang package ay diniklarang hooded sweatshirt na dumating naman noong May 9. Dumaan sa physical examination ang package na naglalaman ng halos 2,000 gramo ng kusya. Nakatago ito sa loob ng hooded sweatshirts na ang halaga ay tinatayang aabot naman sa 300.135 million pesos. Naaresto ng Bureau of Customs ang consignee ng package sa isinagawang controlled delivery operation sa Antipolo City noong May 13. Pinuri din ni Rubio ang kanyang mga tauhan sa harap ng pinaigting na pagbabantay at kampanya laban sa pagpupuslit ng iligal na droga at iba pang mga kontrabando batay na rin sa direktiba ng Pangulong BBM. Samantala, nanawagan naman si Senator Bongo para sa mas pinabuting paghatid at pag-access ng hustisya matapos na aprubahan ng Senado ang Judicial Expansion Bills sa third at final reading.
Pinuri ni Senator Go ang pag-aproba ng Senado sa ikatlot huling pagbasa ng ilang landmark bill nitong Lunes na naglalayong palawakin ang judicial system sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong sangay ng regional trial courts at municipal trial courts sa buong bansa. Si Senator Francis Tolentino ang pangunahing sponsor ng mga panukalang batas hinggil dito. Ang mga panukalang batas na ito ay co-sponsored ni Senator Go at nagpapahiwatig na isang mahalagang pagsusulong sa pagpapahusay ng kahusayan at accessibility ng hudikatura, pagtiyak din ng napapanang hustisya at pagbabawa sa backlog ng mga kaso. Kasama sa mga bagong inaprobahang bagong korte ay paglikha ng 2 karagdagang sakay ng Regional Trial Court sa Cabagan, Isabela, pagtatatag ng 3 karagdagang sakay ng RTC at 2 karagdagang MTC sa San Jose at Basilisa, Dinagat Island. Ganon din, dagdag na sakay ng Regional Trial Court sa Baybay, Leyte. Meron din karagdagang sakay ng RTC sa Calawag, Quezon. Pagtatatag ng 2 sakay ng Regional Trial Court at MTC sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur at marami pang mga bagong korte na itatayo sa iba't ibang panig ng kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ibig sabihin yan, dagdag na korte, dagdag na judge, dagdag na piskal, dagdag na PAW, basta marami hong dagdag na mga empleyado ng ating hudikatura. At dahil po may mga dagdag na trabaho, kinakailangan din po paigtingin ho ninyo ang pangangalaga sa inyong mga sarili. Proteksyonan ng sarili laban po sa mga mikrobyo. May 2 formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound, improved alcoholone. Yan po yung mabagong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 36 makalipas ang 4:00 o yung tahi daw sa paa ni Bong Revilla bumuka. Kaya balik ospital. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Mukhang bubunuin ni Senator Bong Revilla ang 6 months dahil matapos na pumunta sa Senado, abay bumuka ang tahi sa paa nito. Kaya ang ending, itinakbo uli sa ospital si Senator Bong Revilla. At ang payo ng doktor, hindi muna pwedeng iapak ang kanyang mga paa habang hindi pa magaling ang sugat. Kaya more or less, 6 months na mag-aantay si Senator Bong para muling may apak at maigalaw niya ang kanyang paa. Kaya naman, yung pelikula niyang isasali sa Metro Manila Film Festival, ang Alias Pogi, posibleng sa susunod na taon na ito magagawa ng naturang senador. Yan ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH for 7. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Samantala, barangay official naman sa Tacloban inaresto dahil sa kasong maling pagasta ng pondo ng barangay. Detalye na balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Maupay nga aga, Jimmy. Isang barangay opisyal sa lungsod ng Tacloban naresto dahil sa kasong kinaharap sa korte. Kinilala ng Tacloban City Police Office ang akusado si alias Charlie, 44 anyos, residente ng barangay 70 Ravis, Anibong sa naturang syudad. May kinaharap na kaso sa korte ang akusado na 2 bilang ng illegal use of public funds at property. Naresto ang barangay opisyal ng kapulisan sa isang mall sa lungsod ng Tacloban. Sa kasalukuyan, akusado na sa kustodiya ng Station 2 ng Tacloban City Police Office. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dengan salamat, Jimmy. Samantala, 2 suspect naman sa kasong rape pa naaresto sa bisa ng warrant of arrest sa magkahiwalay na lugar sa Central Mindanao. Detalye na balita mula kay RH19, June Di Makutak. Assalamualaikum, June. Matagumpay na naaresto ng joint elements led by President Rojas Police Personnel sa isang suspect sa kasong rape sa Purok 2, Barangay Green Hills, President Rojas, Cotabato Province. Sa inilabas na impormasyon mula sa Regional Public Information Office 12, nasa talaan ng top 8 regional most wanted person ang suspect na kinilala sa alias nitong B-Boy, 19 years old.
Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest. Samantala, arestado din ang isa pang suspect sa kasong rape na nasa talaan bilang top 9 most wanted person regional level sa Region 12. Ang suspect na kinilala sa isang alias na Ronald ay nalocate ng intel units na nagtatago sa barangay Harada, Butay, Padada, Davao del Sur at inaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of rape. Ang akusado ay dinala pabalik na Malungon, Sarangani Province kung saan ginawa nito ang krimen. At bago ito isinilid sa selda ng Malungon Municipal Police Station, dinala mo ng suspect sa Sarangani Hospital para sa mandatory medical and physical examination. Sa pagkakahuli ng dalawang rape suspects sa Region 12, ayon kay Pro 12 Regional Director Police Brigadier General Placer, determinado ang iba't ibang units ang Pro 12 na hanapin saan mang sulok ang mga kriminal upang mapanagot sa batas at mabigyang katarungan ang kanilang mga naging biktima. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutat, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sokran John, ay magandang umaga sa masukin natin dyan sa Edmonton, Canada. Wala ang umanong kwentang pira-pirasong papel ang ipresentang dokumento ni dating PIDEA Agent Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado. Ayon kina dating Senador Ping Lacson, nag-aaksaya lamang ng oras ang Senado. At ang daming inabalang tao nitong si Morales sa pag-aakusang gumagamit ng ilegal na droga ang Pangulong BBM. Sabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes, bahagi ng Senate hearing ni Senador Bato de la Rosa ang communication plan para patalsikin si Marcos. Unin ang sinabi ni PIDEA Legal and Prosecution Service Acting Director Francis Del Valle, wala sa National Drug Information System ang pangalan ng Pangulong BBM o alias Bongeta at hindi kailanman napasama sa drug war list ang presidente. Iginiit naman ng mga mambabatas ang pangangailangan na balansehin ang regulasyon sa mga social media content upang hindi maapakan ang karapatan ng malayang pamamahayag. Ito ang sinabi ng mga mambabatas bilang tugon sa tanong kaugnay ng hiling ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas sa Kongreso na i-regulate ang social media content upang mapigilan ang pagkalat ng fake news. Sa halip na i-regulate, iminungkahi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Judas Isidre maglagay na lamang ng mga safeguard upang mapigilan ang pagkalat ng mga maling impormasyon gaya ng pagkakaroon ng verification process upang matiyak ang pagkakakilanlan ng nag-post. Sinabi ni Isidre na kailangan ding mamuhunan ng gobyerno sa digital citizenship upang maipaalam sa mga user ang responsableng paggamit ng social media. Nagbabala naman si House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Judas Isidre sa mga foreign diplomat, huwag aabusuhin ang hospitality ng mga Pilipino. Ito ang sinabi ni Isidre, ang chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs, bilang reaksyon sa ulat kaugnay ng investigasyon na isinasagawa ngayon ng National Bureau of Investigation sa mga illegal na ginagawa ng mga foreign diplomats sa bansa. Kamakailan lumabas ang ulat kaugnay ng illegal wiretapping sa mga pag-uusap ng isang Chinese diplomat at isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ginit ni Isidre na ang wiretapping sa bansa ay illegal at suportado niya ang pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na parusahan ang Chinese diplomat kung mapapatunayang nirecord nito ang phone conversation ng isang general at saka ilalabas sa media. Inimok naman ang mga lider ng Kamara de Representantes ng Senado na huwag sayangin ang oportunidad na makatulong sa pagbababa ng presyo ng bigas na nagpapahirap sa maraming pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aksyon sa panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Sa isang press conference, sinabi ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, merong inilagay na safety net sa panukala upang mapahupa ang presyo at matiyak na merong sapat na supply ng bigas sa bansa. Sinabi pa ni Suarez na dapat na makialam ang gobyerno upang mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo ng bigas. Inaprobahan na ng Kamara de Representantes sa ikalawang pagbasa ang House Bill 10381 na nagbibigay ng kapangyarihan sa National Food Authority na muling makapagbenta ng bigas sa panahon ng emergency, gaya halimbawa kung merong kakapusan.
Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Judas Sidre, mahalaga na magkaroon ng kolaborasyon ng Senado at ang Kongreso para matugunan ang mataas na presyo ng bigas na nagpapahirap sa pamilyang Pilipino. 44 makalipas ang alas 4 ng umaga, ibinida naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na tumaas ng 18.5% ang gross gaming revenue ng Pilipinas sa record na 81.70 billion pesos. Naunang quarter pa lamang ng taon, mas mataas sa 68.92 billion pesos na naitala sa katulad na quarter noong 2023. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang sektor ng electronic games o e-games ay nagtala ng record-breaking performance. Nagdala ito ng 22.5 billion pesos o higit na 6 na beses sa naitalang record noong 2023 na 3.5 billion pesos lamang sa first quarter revenue. Sinabi pa ni Tenco na ang pinahusay na regulatory policies at ang pinababang mga bayarin ay nag-ambag din sa tagumpay ng e-game sector. Ang pinakamalaking contributor naman para sa first quarter na GGR ay ang mga lisensyadong kasino sa bansa. Nagdala ito ng 49.7 billion, bagamat mas mababa sa 54.15 billion pesos taon-taon. Ang mga kasino naman na pinatatakbo ng PAGCOR sa ilalim ng Tatak na Kasino Pilipino ay nagdala ng 4.69 billion pesos, mas mababa rin sa nakarang taon na 5.13 billion. Isang hamon na kinakaharap ng segment habang may maraming players na patuloy na lumilipat sa online platform. Si Attorney Ariel Linton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, Special Assistant po ito to the President at spokesperson ng PEA Tollway Corporation. Attorney Linton, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Anong nangyari na doon sa kaso sa Ombudsman laban po sa head ho ng PATC? Well, wala pa po kami natatanggap na kopya ng complaint nila ng CIC. Mm-hmm. At sa media po kami nakakakuha ng balita. Sa ngayon, wala parang nangyayari doon sa demanda nila. Teka muna. Ang sinasabi kasi nila, wala daw pong personalidad yung ito pong OIC ng PATC, ano? Dahil wala siyang backing mula sa ang tawag dito, Philippine Reclamation Authority. Mali po yun. Authorized po si Ginoong Esteban. In fact, sa media po ay nagsalita na po si PRA Chairman Alex Lopez. Sinabi niya na Esteban is properly authorized. Na may authority po siyang mag-file ng kaso. At yung iba pa po nilang mga sinasabi sa demanda, sa tingin po ng inyong lingkod, diversionary tactic lang yan para ilihis yung totoong issue. Ano ba yung totoong issue? Bakit yung pangongolekta sa toll fees, hino-hostage din nyo? Bakit hindi nyo maibalik sa may mandato niyan? At ang may mandato niya ay PEA Toll Corporation. Maski ano pa sabihin nila na hindi pa dapat mag-60-40 o kaya yun hindi authorized. So, ano man issue na ibinabato nila, so, hindi pa rin nila mapapakaila na ang may mandatong mangolekta ay PEA Toll Corporation. Hindi lang yun. Mismong COA nagsabi, sa uli nyo na yan. Bakit ba? Oo. Di ba? Bakit ayaw nilang maisoli? Yung sinasabi nilang 90-10 pa lang. O, hayaan mo muna kami mangolekta. Di ba? Hindi lang yun. Pero, na-recover na nila yung sinasabing cost ng kanilang pagkakabili. Actually. Di ba? Talaga pong, tuhon-lugaw na po sila eh. Alam nyo, kung meron pong mga nakikinig po mambabata sa atin kanina, tingnan nila to, imbestigahan po nila itong issue to para sa malaman po natin na talaga pong agrabyado gobyerno dito sa nangyari. Magkano nga hinahabol ng gobyerno? Magkano yung sinasabi ng COA na dapat na ibigay ng Cavitex Infrastructure Corporation? Well, sa aming estimate, na kumikita po yung tollways ng mga
2.8 billion Wow. a year. No? Yung 60-40 po nun, yung 60% na yun. Yun po, rough estimate na dapat ay sa pamahalaan. Laki nun, ha? Oo, marami-raming pambayad na rin sa mga utang ng gobyerno yun. Anyway, maraming salamat, Attorney Inton, sa inyong at sana nga po ma-resolve ito sa lalong madaling panahon, ha? Maraming salamat po. Opo. Maraming Ingat po kayo. Si Attorney Ariel Inton. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, abangan nyo yung para ho doon sa mga Pilipinong mukhang magbubukas ng iba pang mga linya ang Tangerine Chocolate dahil ang dami ho mga nagtatanong saan daw ho ito available. In the meantime, pwede ho kayong mag-text o tumawag sa 0919-095-5935. Yan pa rin ho yung linya. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dating umaasa sa Kopra ngayon po ay mga MSMEs na. Kaya dati umaasa ho sila sa Kopra, ngayon meron ho sila iba pang mga high value product na inaasahan. Ayan, ha? Hinakot ho yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para makapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Kaya ngayon, sila po yung mga MSMEs na. Ayan. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, suportahan ho natin ang ating mga magsasaka, suportahan natin ang ating mga magniniyog. May mahigit 10 variants na available po ang Tangerine Chocolate, ha? I-check nyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:50. Umaga, Pilipinas! Ayan, alas 4:52 ang oras sa buong kapuluan. Uy, paalala nga pala natin, ha? Para ho doon sa mga photography enthusiasts natin, tuloy po yung pagtanggap ho ng PAGCOR sa inyo pong mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang tema po ay Harvest Time. Naglalayong po itong pakita ang galing, lakas at pagsusumikap ng mga Pilipinong magsasaka, mga mangingisda, lahat na sa sektor ng agrikultura. Kasama ho yung mga magniniyog, ha? Ipadala nyo na yung mga entries ho ninyo para po sa PAGCOR Photo Contest 2024 dahil ang premyo po ay tumatangging-ting na umabot na ng 2.23 million pesos. At ang mga entries na yan ay tatanggapin hanggang July 31, 2024. Ipadala po ninyo sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Sabi nga po ni Chairman Altenco, itong pinakamagandang pagkakataon para ibida ho ninyo ang kagalingan ng mga magsasakang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Kagalingan ng magsasakang Pilipino, yan ho naman ang pag-uusapan natin kasama si Dr. Dexter Espicio Buted, ang CEO at bagong administrador ng Philippine Coconut Authority. Doc, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Nasa Zoom si Doc Dexter. Magandang umaga. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Oo. Magandang umaga po. Doc, Ilocano kayo? Ilocano ako. Sabi ko na nga. Ilocos Norte. Ay, oo. Basta mga Ilocano, gwapo Salamat po. Raised and born po sa Ilocos Norte, in Lawag. GI! Pero po ay napadpad sa Batangas sapagkat ako dun po ay nagtrabaho at nakapangasawa po. Ganun. Di kombinasyon. Kayo pala mistisong Batanggenyo. Hindi, GI GI na GI. Anyway. Yeah. Oo, kayo ho bagong assume bilang CEO at administrador po ng PCA. Ang bigat ng marching order sa inyo ni Presidente. Tama po yan. Yeah, from academe po ako ngayon, nandito po ako ngayon sa PCA at 2 buwan na po ako bilang bagong tinalagang CEO, administrador po ng Philippine Coconut Authority. Oho. Ang mando ho ng Pangulo nung huli yata siyang manggaling dyan, paramihin ang mga planting material ng nyug natin. Paano ho natin ito gagawin? Kasi nung yung pinaten ho ninyong administrasyon, meron ho silang mga paghimok na para sa pagde-develop ng mga nursery. Under your watch, ano ho yung magiging direksyon?
Salamat po. Ang PCA ngayon ay meron kaming tinatawag na twin projects. Ito po ngayon yung ating tinatawag na replanting at planting. Yun po yung mandate ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na magtanim ng 100 milyon or 100 million coconut trees. Sapagkat ngayon, kung makikita natin, ay kulang talaga ang raw materials para suportahan ang produkto ng niyog sa global market. Ang Pilipinas ay nagtatalaga o naitatala natin na we have about 2 billion pesos or $2 billion rather na ito ay nagko-contribute sa ating ekonomiya. So kailangan lang natin palakasan yung ating industriya ng niyog. At isa na ito, yung tinatawag nating planting at replanting. At hindi ko nagtatapos dyan, kailangan natin bigyan pansin yung pagkakaroon ng budget sa fertilization. Kaya nananawagan din kami sa ating pamahalaan na suportahan ang programa ng Philippine Coconut Authority. Diyan sa Batangas, alam natin, isa sa mga pangunahing produkto dyan, niyog, Gaano kalawak gaano kalawak na ang asinan? Kasi may mandate din ng PCA, di ba? Hindi na kayo bibili ng imported na asin at ang gagamitin natin lokal. Sa Batangas mismo, gaano karami ang asinan? Meron maraming asin at yung aking pinanggalingan ding probinsya ay ang Pangasinan sapagkat ako din nanilbihan bilang University President ng Pangasinan State U at yan po ang isang project din nung ako'y nanunungkulan na palakasin ko ang produkto ng asin sa Pilipinas. Bakit bakit sa tagal ng efforts, sa dami ng efforts na i-improve natin ang produksyon ng asin sa Pilipinas, bakit parang kulelat pa rin tayo, Doc Dexter? Yung study namin before nung aming binuksan ang usapin ng asin sa ating bansa, katulong ang ating universidad dati, ay meron lang tayong production na 8% at 92% ay importation ng salt. Correct. Katawa-tawa dahil tayo po ay coastal area. So ngayon medyo nag-jive yung ating hindi naman expertise, so yung konting kaalaman na ang niyog, ang pangunahing kanyang abono ay ang tinatawag nating agricultural grade salt fertilizer or AGSF. At mangangailangan tayo ng 106,000 metric tons para lang sa pag-abono. Yun yung ating hinihinging tulong sa gobyerno sapagkat po ay 1% lang ang nakukuha nating pera sa GAA. Ito ay naglalaon ng 153 million. So ngayon, nagkaroon kami ng pagkakataon para imungkahi sa DBM at sa Pangulo na kailangan natin itaas yung budget ng ating fertilization at isa na to ang paggamit ng agricultural grade salt fertilizer amounting to 2.5 billion. So kung makikita mo ay makakatulong din tayo sa ating syempre sa ating coconut farmers, tataas ang kanilang production at ganoon din sa ating mga salt producers lalo na sa mga bukid, sa mga coastal areas at matutulungan talaga natin ng mga salt farmers natin. Tsaka ang dami ng technology, Doc Dexter, Dr. Buted, na marami na technology na available ngayon para sa salt production. Ang sabi nyo nga, mukhang tama, pondo na lang kulang. What about yung what about yung acceptance ng kasi bagay yung mga kababayan natin, basta turuan mo yan ng pagkakakitaan, walang dahilan para hindi sila mag-process At makakatulong po ito sa ekonomiya lalo sa mga probinsya na mga salt producing kapag yung PCA mismo hindi namin kailangan mag-bidding diretso na sa ating mga local governments sa mga kooperatiba para gamitin natin yung agricultural grade salt na napuproduce ng ating mga kababayan. So, ano gagawin ngayon nung mga LGU na nakikinig ngayon, nung mga kababayan nating may mga nasa mga coastal area? Ang dami niyan Ang coastline natin, mas mahaba pa sa coastline ng Estados Unidos, dahil sa archipelagic nga po tayo. Anong gagawin nila to avail of this program, Dr. Dexter, admin? Una po ay nakipag-ugnayan na kami sa probinsya ng Pangasinan sa ating mahal na gobernador Gico at nagkaroon na rin mga pagpupulong at meron tayong mga resources doon sa Pangasinan, doon po sa Ilocos Norte, Governor Manutok at saka in the rest of the region, nandyan Region 4, nandyan Marinduque,
Visayas and part of Mindanao na talagang tutulong talaga sa pagproduso natin ng salt. This is an open opportunity sa lahat ng mga LGU natin na palakasin na maging isa sa mga livelihood projects po ng ating mga kababayan. O kasi i-divert mo lang, i-irrigate mo lang yung tubig dagat, ipasok mo sa di ba? Coastal towns, di ba? Pwede ka na mag-develop ng salt farm. Tama po, tinuturuan natin ng makabagong teknolohiya ang ating mga LGU, yung mga ibang researchers na namin ay nagpunta na sa ibang bansa para i-adapt paggamit ng mga makinarya, ng paggamit ng solar, kahit tag-ulan, ay makakapag-produce tayo ng salt para sa ating mga requirement para sa fertilization. For sure, marami hong interesado, Administrator. Saan ho sila tatawag? O sino ho yung kanilang i-message siguro? Online or sa social media? Una po, yung tinatawag natin itong paggamit ng salt or agricultural grade salt fertilizer. Una po, ipopromote ko ng PCA sa lahat po ng mga coastal areas, yung mga provinces na producing salt. At dun po ay sana po ay magkaroon din po ng malawakang panawagan at magkaroon ng mga kooperatiba para palakasin at sila ay suportahan para lalong palakasin at magkaroon tayo ng mga production ng asin. At hindi lang din po yan, hindi lang sa usapin ng salt, kung hindi pati yung tinatawag natin na whole nation approach para sa planting at replanting natin sa coconut. Kung mababanggitin ko lang kailangan na talaga natin na magkaroon ng replanting at planting at yan po ang mandato ng ating mahal na Pangulo. Meron tayong 340 million na coconut dito sa ating bansa. Sa 340 million, 170 or 50% ang tinatawag natin na kumbaga nutrient deficient. Kasama na dyan ng senile o kaya matatanda na yung mga puno natin. So kailangan talaga natin na bigyan ng lunas yan. Kasi sa ngayon, pangalawa lang pong Pilipinas ngayon when it comes to coconut industry sa world market. Naunahan na tayo ng Indonesia, tayo ang nangunguna dati. Nauna ng Indonesia, pangalawang Pilipinas at pumapangatlo po ang India. So kailangan natin ibalik sa global market ng Pilipinas ang ang number one producer ng coconut products, lalo na sa crude oil, lalo na sa lahat ng mga aspeto na produkto ng ating mga niyog. Admin, ano ito? Meron ba tayong specific variety na ipatatanim, katigan, takunan? Ano bang specific variety ang gusto natin? Magkakasama po lahat yan kasi yung 100 million, hindi po pwedeng dwarf lang o takunan o kaya Laguna Toll. So may mga areas or mga regions tayo na strategic kung anong mga variety ng kanilang itatanim para sa pagganon may kanya-kanyang identity ng mga region para kasi may mga iba't kumbaga isang variety naman ito ay kumbaga yung product na magagawa dito ay kumbaga magkakaiba per region para sa ganon magkaroon tayo ng isang mas magandang pamamalakad at makikita natin talaga yung produkto ng mga niyog ay iba't ibang uri sapagkat ito ay galing sa mga iba't ibang rehiyon. Nako, exciting ho ito. Pero tuloy ho yung yung inyong plan, yung dating pinatutupad na programa na para sa mga nursery, yung mismong puno na ang aalagaan ng PCA pagkatapos kayo na rin mismo ang bibili ng mga planting material. Tama po yan. Yan po ay partnership natin sa mga farmers natin para isa sa kanilang tulong. May mga seed farm tayo, may mga farms tayo ng coconut na etong mga magsasaka na to, kanila yung mismong seed nuts at magiging seedling, yun naman ay pwedeng o kaya yan na bibilhin ho ng PCA. At sa ngayon ay marami ho tayong programa sa mga LGU na sila mismo ang nag-aalaga, nagtatanim at may mga magpuproduce ng planting materials at yan ay gagamitin natin para suportahan ng mandato ng gobyerno para magtanim ng maraming niyog. Oo. Keep us posted kung ano yung mga programang binabalak ho ninyo para sa sektor ng magniniyog sa Pilipinas, admin ha. Ako kasi graduate ako ng high school ng libre dahil sa COCOPED Oo, talaga. Opo, congratulations po. Hanggang ngayon po itinutuloy natin ang scholarship ng mga anak ng mga magnunyog. Ito po ay available po sa ating komisyon
makipag-ugnayan po sa mga regional offices ng CHED at available din po ang ating scholarship kasi nakita ho natin na talaga naman na napakadaming naging progresibo na graduate ho ng COCOFED. Hindi ko alam, tuloy-tuloy pa pala yun. Oo, kasi kami libre. At saka private school kami, ha? Ay, malaking tulong ngayon ang nakukuha ng ating mga scholars, qualified scholars, na sila ay mga anak na magsasaka, ay nakakatanggap ko ng first sem na 35,000. So meron silang 70,000 per year. And at the same time, may 1 month laptop or amounting to 30,000 na one time na para sa kanilang laptop. 30,000 ho yun. Meron din ho silang travel allowance na 10,000. Meron din silang book allowance na 10,000. So, yun ho yung mga natatanggap ho ngayon ng mga bago nating scholars. Sana all. Hindi namin inabutan yun. Ito na po yung programa natin, yung tinatawag nating pera doon sa COCO Levy Fund. So, marami kong ahensya na nagtulong-tulong kasi ang appropriation ng gobyerno ay nasa mahigit 7 bilyon. Ito pinaghahati-hatian ng mga ahensya katulad ho ng, syempre yung PCA nakakakuha ng pera dito para sa hybridization natin, ang ating TESDA para sa mga training, ang ating DTI para sa mga marketing ng mga SMEs para i-promote locally and abroad. Nandun ho ang CHED sa scholarships natin. Nandiyan din po ang DPWH, nabibigyan din ng pera para sa mga farm-to-market road. Nandiyan din po ang PhilMec para yung mga equipment, mga materials na mga SMEs ay kayang i-provide, yung mga processing plant. Yan ho ay nakaatang po sa PhilMec at galang din ho yan sa pera natin under the Republic Act 11524. At meron din ho tayo yung nagpapautang. Ito po yung kooperatiba natin, yung CDA, katulong ho ang Land Bank at DBP, Development Bank of the Philippines, na ang isang magsasaka gamit ang kooperatiba ay pwedeng umutang po at bigyan ng pera para matustusan at mabigyan din ng mas masaganang ani ang ating mga magsasaka. So ang ating mandato ay dalawa. Yan ay sustainability of coconut industry in the Philippines, and at the same time ay to elevate the lives of our cocoa farmers. Doc, tama-tama. Sabi ni Miko Iludo ng Surigao del Norte, sa pull down nun, daanan sila ni Odette, wala pang ibinibigay na planting material sa kanila. Baka pwede nyo daw prioritize. Anong lugar ba ito? Surigao del Norte. Sige, tuloy namin ng lugar. Surigao del Norte daw, Doc. Ayan, ha? Surigao del Norte. Surigao del Norte, oo. Ano mismo sa Surigao, sir? Planting material na nga daw ang kinakailangan. Basta yung mga tinamaan ng Odette. Siguro po ganito ang gagawin natin, mag-report po siya, bigay po yung pangalan sa amin at makipag-ugnayan ho sa ating PCA office doon at marami po tayong mga planting materials na available. But we are looking at by August ay kumbaga one nation approach, magkakaroon ho tayo ng programa na simultaneous coconut tree planting sa buong Pilipinas. Wow! So ito ay yung magiging programa natin. Alam ko, kasama ko dito para suportahan ang ating mga LGU, local government units, ang ating mga civic society, mga state universities and colleges, higher education institutions, DepEd, pagtulong-tulungan natin, lahat ng ahensya ng gobyerno ay inaanyayahan namin na makilahok sa aming programa. So, coming soon po yung ating announcement for that. Please. Kumbaga ay aming iminutahe pa lang ngayon at ginagawa namin na makuha at mabilang lahat ng planting materials natin. At magkakaroon tayo ng simultaneous coconut tree planting by August. Ayan. As we celebrate the coconut month din po. Okay. Anyway, tuloy pa yung accreditation nyo, Doc, di ba? Ng mga ng mga nursery. Nagpapatuloy pa. Punta lang sila sa PCA. Tuloy po. Ayun, Hikdop Island. Sa Hikdop Island, Surigao, harap daw sila ng Surigao.
Anyway, sige. Punta ho kayo sa pinakamalapit ng PCA para makita ho natin kung meron nga available doon. Kung hindi naman, eto ho, igagawin natin regular na pakikipag-ugnayan kay Doc Dexter para nga mabalik natin ang sigla ng mga taniman ho natin ng nyog. In the meantime, Doc, Josteg Gina, maraming salamat po for joining us. And Maraming salamat po. Isa pong karangalan at makabahagi po sa inyong programa. Pero para ho doon sa mga nagtatanong kung available pa si Doc Dexter, nasabi na ho ni Doc Dexter, nag-asawa ho siya ng taga Batangas. Sorry na lang. Take na si admin. Admin, thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat din ho sa oras na ibinahagi na sa amin. Apo. Count us in. Maraming salamat po. Si Dr. Dexter Espicio Buted, ang bagong administrador ng Philippine Coconut Authority. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda ng gising natin. Para tayo nakaultabayo. Hindi, para pagkaganyan ho yung mga good news, talaga gaganda hong gising mo. Lalong-lalo na para ho sa ating mga umaasa sa niyog. Ayan, Pero kung kayo ho ay kulang sa tulog, napuyat ho kayo dahil po sa stress, pagod, at iba pong kinakaharap nating paghamon, huwag kalimutan, meron pong Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po ngayon sa market. Ano po ba itong postbiotic? Inaral po ng mga dalubhasa sa Japan sa pamamagitan po ng isang clinical trial. Napatunayan nila na yung postbiotic, pag pumasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya pag ito po ay pumasok sa ating katawan, pinalalakas ang ating immune system, itinataboy po yung mga toxins. Kaya habang tayo natutulog, nagkakaroon tayo ng bagong sigla, nare-rejuvenate baga. Ayan, para kinabukasan, magandang gising natin. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Pwede nyo available din po sa lahat ng branches ng Mercury, Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Maganda umaga, Pilipinas! Congressman Zamora hinimok naman ang Committee on Franchise na bigyan ng pagkakataon ng Nordeco sa isinasagawang hearing. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. May buntag usab, Kuyang Angel. Hinimok ni Davao de Oro 1st District Congresswoman Maricar Zamora ang Committee on Legislative Franchise ng House of Representatives na bigyan ng pagkakataon ng Northern Davao Electric Cooperatives Incorporated o Nordeco upang mapatunayan ng Nordeco ang halaga nito sa maglalawigan ng Davao del Norte at Davao de Oro hanggang sa matapos ang prangkisa nito sa taong 2028 sa isinagawang committee hearing noong Mayo 14. Sa nasabing pagdinig, nalaman ng mga kongresista na napabuti ng Nordeco ang kategorya nito matapos ibunyag ng National Electrification Administration o NEA. Ayon sa NEA, mula sa kategoryang C, ang Nordeco ay umabot na sa A at patungo na sa AAA, ang pinakamataas na kategorya na maaari magkamit ng isang electric cooperative. Napag-alaman na ang Nordeco ay bumagsak sa kategory C dahil noon may nangyaring division kung saan dalawang paksyon ng Daneco, CDA Group at NEA Group ang nangungulikta sa mga membro, consumer owners na nagresulta sa pagkalito ng mga tao at tumaas ang binabayaran ng electric cooperative sa kanilang mga supplier. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Salamat, June Soter. Guten Morgen sa ating pong mga suki dyan po sa Germany. Magandang umaga po sa inyo. Nirekomenda naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Kamara, itigil na ang 5 taong motorcycle taxi pilot program na nagsimula noong 2019. Sa halip, inendorso ng ahensya na payagan na mag-operate ang 3 orihinal na motorcycle taxi players hanggang sa makapagpasa ng batas. Ayon kay LTFRB Chair Chopoli Guadis III, walang dapat na bagong player na bigyan ng accreditation at iminungkahing panatilihin ang provisional licenses ng Angkas, Joyride at Move It. Inimok naman ni Senator Grace Poe, ang chair ng Public Services Panel, ang Technical Working Group ng DOTR na iprioridad ang pagpapasa ng assessment at resulta ng pilot study. Sinabi din ni Senator Grace Poe na kailangan munang mabusisi ang resulta bago lumarga ang mga plano na payagan ng karagdagang motorcycle taxi players. Ay, para ho doon sa mga taga Central Luzon, baka ay naghahanap po kayo ng magandang investment, ha? Ito yung pagkakataon natin.
Pinakamura ng ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term, 5% lamang, pwede pang hulugan, pwede pang gives. Ito po yung proyekto ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolod at Samira. Ang gagawin lamang po ninyo ay makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dilikan sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, aba, may chance ho kayong manalo ng 3-for-2 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Pwede kayong bumiyahe ng libre patungong Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Ngayon, kung hindi pa rin ho kayo suswertehin dyan at hindi kayo magaling tumira ng dart, meron pa rin ho kayong chance na manalo ng Summer Premier mga items sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. Napakagandang investment naman ho nito dahil napakalapit po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin ang leptospirosis. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by Pilipinas! Alas 5:20, alamin muna natin na magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na araw hanggang weekend. Kasama na natin ngayon si Rhea Torres ng Pag-asa. Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po, ilang bahagi ng Northern Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon. Dulot po yan na epekto ng shear line or yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Sa mga lalawigan po ng Batanes, Cagayan at Isabela, asahan po natin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ngayong araw, samantala magpapatuloy pa rin yung mainit at maanisang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Although inaasahan po natin possible po na mataas yung tsansa na may mga thunderstorms po tayo mararanasan, lalong-lalo na sa may Northern Luzon. Kaya antabayan na naman po yung mga thunderstorm advisory na nilalabas ng Pag-asa Regional Services Division sa pamamagitan po ng ating mga social media accounts. Sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy pa rin yung maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan lamang po sa ilang bahagi ng Northern Luzon magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan hanggang bukas, dulot pa rin na epekto ng shear line. Sa agwat naman po ng temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw, maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio City 17 to 24, para naman sa Legazpi City 27 to 33, Metro Cebu 28 to 33, at sa Metro Davao naman 27 to 34 degrees Celsius. At sa heat index forecast naman po natin ngayong araw, posible pong umabot ng 42 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Ganun? At 46 degrees Celsius naman yung pinakamataas na posibleng ma-record ngayong araw, partikular sa Dagupan City, PD Camarines Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng sakit na dulot ng mainit na panahon. Taas pa rin ang heat index, bakit? Yan po dahil medyo napapansin po natin, nagiging madalas na po yung mga pag-ulan. Pag heat index po kasi ang pinag-uusapan, halo po yan ng temperatura at relative humidity, kung gaano po kabasa yung hangin po natin. So dahil nagiging frequent na po yung mga pag-ulan, yung water vapor po or ito po yung humidity ay mas mataas compared sa mga nakaraang buwan, kumbaga. Kaya mas tumataas din po or mataas pa rin po yung mga heat indices natin. Rhea, maraming salamat ha. Magandang umaga. Thank you. Salamat din po. Good morning. Si Ma'am Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung ano man po ang ating mga lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabay na po si Sir Brian Posadas, pero eto muna, si Edniel Parosa ay nagre-report mula po sa Panatag Shoal. Bahagi po ito ng atin ito civilian mission dyan po sa West Philippine Sea. Edniel, kumusta ka na? Naku, naputol. Edniel?
Dali, at bago natin bigyan daan ng ating panayam kay Brian, si Edniel muna ang ating pakiayos lang muna yung linya. Malamig naman si Senator Amy Marcos sa pinag-aaralang pag-aangkat ng asukal ng Sugar Regulatory Administration. Binigyan din ng senadora ang kahalagahan ng pagsuporta sa lokal na sugar farmers kumpara sa importation para matugunan ang kakulangan ng supply. Isinusulong ni Senator Amy Marcos na mapalakas ang farmer cooperatives upang kalaunay magamit o makamit ang millgate price na 3,000 pesos kada 50 kilogram na bag. Ayon kay Senator Amy, kasalukuyang nasa 2,600 hanggang 2,800 lamang ang kada 50 kilo bag ng asukal na nakakaapekto sa mga magsasaka. Lalong-lalo na sa mga probinsya kung saan 60% ng asukal ang napuproduce. Para kay Senator Amy, kailangan agad na tugunan ng gobyerno ang nabanggit na issue at maiwasan ang pag-aangkat hanggat maaari upang hindi na magdusa pa ang lokal na produksyon. Ibinunto pa ng Presidential Sister na sa kabila ng importation noong Mayo ng 2023, sumipa pa rin naman ang presyo ng asukal ng 136 pesos per kilo. Idiniin pa ni Senator Amy Marcos ang pangangailangan ng tamang datos sa demand at produksyon ng asukal, ganyan din ang investment para sa makabagong makinarya, training sa mga magsasaka upang matuto ng bagong agricultural techniques. Balikan na natin, andyan na si Edniel. Edniel, kumusta ang malinaw signal ni Edniel? Edniel, kumusta dyan sa Panatag? Edniel, go ahead. Wala yatang monitor si Edniel, hindi nakakatanggap. Sandali sige. Hanap buhay muna tayo. Standby. Pakiayos yung linya ng komunikasyon bago natin balikan si Brian Posadas. Oras muna sa buong kapuluan, 5:26. Ang balitang ito ay Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Australia. Baka naghahanap nga ho din kayo ng magandang investment opportunity. Huwag niyong kalimutan ang offer ho sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura na po yung ready for occupancy unit ito ngayon sa housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment. Tapos 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad. After 7 days ang take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Win a chance to trip for two sa anumang Asian destination, Japan, Hong Kong, Singapore, Thailand, basta kung saan tatama yung inyong lucky dart, doon ho kayo pwedeng bumiyahe kung kayo magpapareserve ng bahay dyan po sa Westchester Realty, sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira. Pag hindi pa rin kayo sinuwerte dyan, manalo naman ho kayo ng iba pang mga premyo sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. Ulitin natin 0996-501-555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Try natin, baka okay na ho yung signal natin mula sa Panatag Shoal. Edniel. Kuya Angel, proceed ang order. Proceed ang order ng ating ito leaders sa gitna ng pagpaparamdam ng dalawang na Coast Guard sa civilian mission kahapon. Ito ay sa kabila ng pagradyo ng CCG Vessel 4109 sa ating sinasakyan. Itong FB Bingbing 1, siya ring main boat nitong paglalayag sa West Philippine Sea. Pagtapos ng pagradyo ng CCG ship na nasa kanang bahagi ng ating bangka mag-aalas 6 kagabi, umagitna naman ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Bagakay para kami sa klolohan, pero ilang saglit lamang nakalipas, lumapit naman sa aming bantang kaliwa ang ikalawang barko ng China sa unang araw ng mission pa lamang, itong CCG Vessel 4108. Nakalapit ito, Kuyang Angel, hanggang sa 100 metro na lamang ang ating nakunan kahapon bago nalampasan ng FB Bingbing 1 at pagpapatuloy na nga ng ating paglalayag. Sa ngayon, susubukan natin, Kuyang Angel, na makarating na nga doon sa Pao de Masinloc o Scarborough Shoal para malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan sa lugar. Ligtas at wala namang nasaktan dito sa ating crew, isa doon sa 4 na pangulubot na magpapatuloy ngayon sa civilian mission, habang yung higit 100 namang fisher vessel kakapoy kasama natin sa regata ay nagsibalikan na sa kanilang mga pangingista. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, live pa rin mula rito sa West Philippine Sea. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ingat pa rin, ha?
Pag-usapan muna natin ang leptospirosis dahil alam ho ninyo, pagka panahon ng tag-ulan, ito naman hong usong-usong sakit. Kasama natin, isa rin po sa pinakamagaling nating pharmacist, si Sir Brian Posadas. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at of course sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa DZRH. Di halatang puyat ka pagka nag-aalaga ng baby sa gabi, ano ha? Saktuhan lang. Saktuhan lang. Iba talaga nakakaultaba yun. Correct. Iba ang gising. Iba ang gising. Hindi ka pa naman nagsisisi na ginising mo yung matagal nang nahihimbing. Okay naman. Okay naman. Negated na si Mrs. So, mas magandang gising lagi. Nagpalaygay tuloy na wala sa oras. Ilan taon bago nasundan? 7 taon? 7? 7 years na bago nasundan. Ano ha? Nag-iba yung energy kasalanan daw ni Ultabayo. Anyway, teka muna. Pag-usapan natin ang leptospirosis. Sa ano lang talaga yan? Sa tubig baha nakukuha? Yan, Kong Angel, yung isa sa mga misconceptions yan. Leptospirosis kasi is a bacterial infection na dahilan nito is yung Leptospira species. So it's a bacteria na-affect niya yung humans and animals, pero often associated siya sa water contaminated by urine of infected animals, particularly during floods. So yan yung common niya. But actually, leptospirosis can be transmitted once you have direct contact with the urine of infected animals. Kapag nagkaroon ka ng direct contact, except that kasi pag magbaha, mas mataas yung exposure mo. But if you have direct contact with with infected animals, even rats, dogs, cattle, and pigs, and contact with contaminated water, soil, or food, basta merong Leptospira species na nagkaroon ng direct contact sa'yo, then you'll have a problem. Sa baha kasi, of course, mas marami yung tubig na possible na contaminated ng Leptospira species. Kapag may cuts or abrasions ka, yung may sugat ka, dyan pwedeng makapasok yan. Pero pwede rin yung makapasok on your mucous membranes like your eyes, nose, at your mouth. Pero kumbaga, parang to simplify these things, mas madalas kasi mas mataas ang exposure mo na magkaroon ng leptospirosis sa exposure sa baha. Hindi, halimbawa, yung aso, nagpunta sa tubig baha, na-expose sa leptospirosis, sa leptospira. Pwede yung makatransmit sa tao? Pagka nagkaroon ka ng... Ganun ba yun? Kung infected din yung aso mo, pwede kang magkaroon ng exposure din. Kasi it's a bacteria, hindi naman siya agad patay paglabas sa tubig. So that's the reason why meron possible na maging transmission din sa'yo. Kasi even dogs can also be infected. Kasi di ba yung mga aso kung minsan pinababayan. Ngayon ko lang nga nalaman na pati pala ang hayop po pwedeng maging medium. Pero yung aso halimbawa na nadali siya ng leptospirosis, ano naman mangyayari sa kanya? Well, it would have the same symptoms din naman sa mga tao. Maaaring makasama sa kanya, but mas malala kasi pag sa tao. Kaya mas nakabantay tayo doon. Maraming salamat sa impormasyon. Akala ko ihi lang ng daga po pwedeng maging carrier nun. Pero yung ihi nung aso o nung pusa na contaminated, mayroon pa rin siyang bacteria nun? Yes, pwede rin yun. Possible sila rin yung may dala. Rats, dogs, even pigs. So pero kadalasan lang talaga kasi, tsaka sa Pilipinas kasi ang sitwasyon natin, napakadaming daga sa mga kanal natin. So mas mataas talaga yung percentage na ang nagko-cause ng transmission sa atin, sa Pilipinas, pag nagbaha, yung mga daga. Okay, yung daga na galing nga sa labas, halimbawa, meron itong leptospira na, pumasok sa bahay. Anong possibility na yun ay maging carrier? Makapanghawa ng tao doon sa loob ng bahay. Ano ba? Pumasok sa banyo.
Yeah, oo. Hindi ganon kataas, pero may possibility. Kasi usually, kapag may cuts and abrasions ka, doon siya possible na papasok. Ang mga tao naman, pag nakakita tayo ng daga, tumatakbo naman din tayo. Karamihan sa atin, umiiwas. Pero kasi wala kang iwas pag sa flood Yung urine nila sumama doon sa flood, yun yung dumidikit sa'yo. Okay. Other than leptospirosis, ano pa bang dapat na iwasan natin sa mga waterborne diseases? Marami ring iba pang waterborne diseases, no? Even hepatitis A, pero ito is mga iniinom na tubig. But for the flood water, usually it's diarrhea ang talagang nagiging problem natin. No? Diarrhea, and if you ingest a contaminated food or water, typhoid fever. But for flood water specifically, diarrhea and leptospirosis, yung pinakamalaking concern natin. Kaya ba yung labanan ng matatag na immune system? Will it help? Yes, Kong. Kasi ito nga yung medyo challenge din sa amin, no, as a pharmacist. Kadalasan, ang ginagawa natin kapag nagkaroon ng baha, tapos lalakad ka sa baha, automatic yung iba or papasok yung tagbaha, no, automatic nagpo-prophylaxis sila ng doxycycline. The problem if you have prophylactic exposure, no, you use that doxycycline as prophylaxis, possible din na magkaroon ng microbial resistance yan. So usually binibigay naman ng doxycycline and mga tetracyclines once you get the symptoms already, meaning kailangan na, no. At ang sinasuggest namin, halimbawa, yung mga rescue team natin sa mga pagbabaha, matataas yung exposure nila. Sila talaga kailangan nila ng mga prophylactic prophylactic doxycycline para ma-minimize yung risk nila. But otherwise, kung mga konting flood lang naman yung dadaanan natin at hindi naman ganun kadumi yung area, we don't need to take prophylactic na doxycycline because of antimicrobial resistance. So, what you need to do, lalo na papasok yung ating season sa Pilipinas, no? Nakita nga natin konting ulan lang, nagbabaha na kagad sa atin. So, kapag ganito na papasok yung season ng baha, tag-ulan, madalas nagkakaroon talaga ng mga infection yan. So this is where you need to strengthen your immune system on a natural process din. No? Yung mga food supplements natin, vitamins natin, the food that we eat. Kasi kapag strong yung immune system natin, kapag meron kang exposure with any microorganism, mas mabilis nagre-respond yung immune system mo because naturally, your body will fight off those bacteria. So kapag robust at strong ang immune system natin, mas maganda yung panlaban natin. So maintaining a strong immune system is a must, lalo na mainit, biglang uulan sa hapon, possible na taas yung viral infection natin. Tapos pag nagbabaha na kagad sa lugar natin, no, medyo mas tumataas yung risk ng pagkakaroon ng sakit. And again, a strong immune system will help. Ayan. At kasama ho doon yung tamang tulog, tamang diet, at sabi nga sa inyo mag-ultrabayo kayo, di ba? Kasi ito hindi kwentong kutsero, dumaan po ito sa clinical trial. Dumaan ho sa clinical trial ang postbiotic na taglay po ng ultrabayo at hindi naman siguro yan irerehistro ng Food and Drug Administration kung talagang hindi ho maayos ho yung documentation, Kaya nire-recommenda din po ng mga doktor. In the meantime, Sir Brian, ang huling tanong na lang namin nagtatanong yung mga nanay, kailan daw ba pwede ang ultrabayo sa mga bata? Lalong-lalo na doon sa mga pinipimpol. Ano natin, Kong, no? Kasi before yan i-register sa Food and Drug Administration, we need to do stability test. What we did kasi for ultrabayo, technically, safe naman talaga siya. No? May mga pag-aaral na binibigay siya sa school children. Kaya lang kasi para ma-process namin yan with the Food and Drug Administration, kailangan may mga stability test. Tapos ang ginawa kasi namin, Kong, from capsule, we will be eventually changing that yung for kids to a sachet na pwedeng ihalo sa drink sila. So that's something exciting. Kaya we're doing some stability test pa. So soon magiging available na rin yan. But sa ngayon, pwede naman lang i-open tapos ilagay sa drinks. So it's safe based on the studies that was done in Japan. Maraming salamat, Sir Brian, and good luck. Ayan, pwede ka na uling mag-alaga ng bata. Ayan. Thank you, Kong. Palitan mo na yung diaper. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Ulitin ho natin, para ho sa mga katanungan pa ho ninyo na hindi ho natin itanong kay Brian, o pwede ho kayo makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917. Diyan ho kayo magtanong. 110-6580. Hindi lamang po may kinalaman ho sa ultrabayo
ultabayo, kundi iba pang mga karamdaman na po pwede hong matulungan sa pamamagitan po ng pagbuboost ng inyong immune system. Siguraduhin po ninyo na yung pong bibilihin ninyo sa Lazada at Shopee na ultabayo ay galing po sa Teoxys Adventures o dili kaya para mas okay, punta ho kayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Oy, alam ba ninyo na si Heart Evangelista ay ayaw ho magpa-pressure na magka-baby sila ni Senator Cheese? Senator Cheese, parang kailangan mo ng ultabayo, ano ha? May report si Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Maraming realizations kay Heart Evangelista pagkatapos niyang makuna ng pang-4th na baby dapat nila ni Senator Cheese Escudero. Kamakailan lang ay nag-post ito sa kanyang Instagram story ng quote na ang sabi, "I shall take my time. Anyway, I know exactly where I'm going. A day at a time. Good night." Sabi ng ilang taong malapit kay Heart, ayaw na lang daw niyang magpa-pressure pa para magka-baby sila ni Senator Cheese. Naniniwala siyang kung ipagkaloob ng Panginoon na magkaanak na sila ay ibibigay raw ito. Hindi pa alam kung meron pang natirang eggs na ipinastore ni Heart, pero nananalangin ng mga taong malapit sa actress na sana ay makabuo na sila ni Senator Cheese. Pero medyo magdadahan-dahan daw muna ngayon sa trabaho si Heart para walang stress, walang pressure at baka darating ang tamang panahon ay magka-baby na rin sila ni Senator Cheese Escudero. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Samantala, antabayanan po ninyo saan ang location ng ating malakas promo. Samantala, Night Spot Establishment sa Baguio City, walang naitalang kaso ng AIDS nitong simula pa noong 1987. Talaga ha? Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na gigat. Romy. Ipinagmalaki ng Baguio Association of Night Spots o BANS na mula noong 1987 hanggang sa kasalukuyan ay wala pa natuklasan nagpositibong kaso ng Acquired Immune Deficiency Syndrome or AIDS sa mga night entertainers sa Baguio City. Ay kay Nestor Pereño, Assistant Secretary ng BANS, nalulungkot sila na may mga nagiging biktima ng HIV at AIDS at meron na rin 34 na nasawi sa Cordillera dahil sa naturang sakit. Subalit masaya silang ipinabatid na sa panig ng mga night entertainers na nagtatrabaho sa Baguio at Benguet ay wala ni isa ang dinapo ng naturang karamdaman. Gayman inamin nila na meron ding nakapitan ng ibang uri ng sexually transmitted diseases, ngunit kaagad namang nalalapatan ng Lunas na resulta ng linggo ang check-up ng mga entertainers sa ilalim ng Reproductive Health and Wellness ng Baguio City Health Service Office. Ang kay Dr. Celia Flor Brillantes, Acting City Health Officer, karamihang biktima ng AIDS na naitala sa Baguio City ay male having sex with male. Sa ngayon ay kumonte ang bilang ng mga night spots sa entertainers sa Baguio City mula nung naapektuhan ang kanilang operasyon ng COVID-19 pandemic. Mula nung Mayo 8 ng taong kasalukuyan, 265 na lang ang bilang ng mga nabigyan ng working permit kumpara sa higit 2,000 sa mga nakalipas na taon. Higit sa 50 na lang ang nag-ooperate na night spa establishment sa Baguio City. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Antabayanan po ninyo, nasa Saint Scholastica sa Pasay, si Sherwin Alparo, dun ho siya manghuhuli. Magandang umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kolehiyala ba ang hinuli ni Sherwin Alparo? Ba, malalaman natin. Sherwin, good morning! Yes, Angelo, Diyos ko, natawa ako doon sa kolehiyala ba? Nasa Saint Scholastica ka daw eh. Saint Scholastica Street. Street! Sa Pasay City. Kala ko nasa Saint... Universidad, pero dito sa looban, ha, may
mukhang kolehiyala to eh. Malakasan itong mga kinig ng DZRH. Ayun yung kanyang radyo. Oo. Loob na yan ah. Oo, looban. Ayan, lakas ng radyo. Dirig sa labas. Magandang umaga po, pangalan niyo po? Elizabeth Agualen, sir. Si Nanay Elizabeth. Nanay Elizabeth. Naka-tune in ba kayo palagi sa DZRH? Opo. Oo, at anong paborito yung programa tuwing umaga? Opo. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Angelo Parmonic. Si Angelo Parmonic, bigyan ng 1,000 pesos yan! Thank you, sir! Oh, nako, mami, at lalo kang gaganda. Tignan mo naman, pag bumukha kang kolehiyala dito sa St. Scholastica, kapag sinot mo ang DZRH. Ayan, oo. Ayan, Oo. Gulat na gulat. Teka muna, Sherwin. Nasaan ka ba? Nasa ano ka ba? Labahan ka ba? Ano yung ano to? Lababo. Sa lababo po man yan. Sa lababo. May sampay, may radyo, may tubig. Kompleto. Ayan, ganyan. May panty. Ayan. Huy! Pinakita mo! Umaga, may nakasampay na panty. Pero ito, lalo kay sasaya nanay dahil meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Ayan. Salamat po, Sir Angelo Parmone. At saka sa DZRH. At sa DZRH, maraming salamat din. Sa DZRH, maraming salamat din. Maraming salamat kaya naman sa mga nais pang manalo ng 1,000 pesos. Tumutok lang sa DZRH para sa DZRH Mas Malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ang gandang ngiti ni Nanay. Nay! Ganda ng smile nyo, ha? Oo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, sa mga Pinoy dyan sa Melbourne, Australia, magandang umaga. Pag umuwi ko ng Pilipinas, magbitbit na ho kayo ng wag na kayong magbitbit pala ng pasalubong na tsokolate. Dito na kayo sa Pilipinas bumili ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot ho yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magnaniyog, mga magsasaka, ay mga MSMEs na. Meron na ho silang maliliit na mga negosyo na nagpapalakas o nagpo-provide ng supply dito po sa Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935 o i-check po ninyo yung iba't ibang mga variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pag tinatangkilik po natin, sinusuportahan ang mga produkto ho ng mga magsasaka, mga magnaniyog, katulad po ng Tangerine Chocolate, pinalalakas po natin ang kanilang loob, pinalalakas natin ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, sino ba bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Digital healthcare, malaking hamon naman sa mga Pinoy na wala pang kuryente at internet. O nga naman, detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, malaking hamon pa rin ang digitalisasyon ng healthcare system sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, 12% pa ng mga Pilipino ang walang kuryente na pumipigil sa paggamit ng digital technology sa ating healthcare, lalo sa mga liblib na lugar. Sa kabila ng progreso simula noong pandemya ng COVID, sinabi rin ng kalihim na halos 60% pa ng mga kabahayan ang walang access sa internet. Kulang din daw ang mga kinakailangang infrastruktura sa mga lugar na nasa labas ng National Capital Region. Binigyang diin ang kalihim na mahalagang mamuhunan sa telehealth, gayon din sa digital literacy program upang matugunan ang mga hamon sa pangkalusugan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat Giselle, 4 na minuto lamang, ACS na ng umaga.
Ang DSWD nasa 64 million pesos na daw po ang tulong na naipamigay sa mga biktima ng El Nino sa Western Visayas. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Kuya Angel, muling namudmod ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng hagupit ng El Nino sa 6 na mga probinsya sa Region 6. Kabilang sa pinamigay ng mga tawa ng DSWD Field Office 6 ay ang family food packs na nagkakahalaga ng 64.8 million pesos. Mahigit 100,000 pamilya ang nakinabang mula sa mga probinsya ng Negros Occidental, Antique, Iloilo, Aklan, Capiz at Guimaras. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group at spokesperson Irene Tumlao, mas pinalakas pa ng ahensya ang pag-abot sa mga pamilyang nangangailangan ng pagtulong sa mga mangingisda at magsasakang naapektuhan ng tagtuyot. Tugon-ani ito ng DSWD sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mabigyan ng kagyat na tulong ang mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa kasalukuyan ay meron pang mahigit 96.7 milyong pisong halaga ng relief supplies at standby funds ang DSWD Western Visayas na handang gamitin sa pangangailangan ng mga mahihirap na residente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DRH ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal, at congratulations sa mga bagong opisyal at mga miyembro ng Congressional Communicators. Isang organisasyon ng mga communicators at media relations officers na nagtatrabaho sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Kahapon po nanumpa sila sa kanilang tungkulin. Pinangasiwaan niya ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang kanilang bagong halal na Pangulo ng CONCOM ay si Romy Evangelista. Inubo ito, naglalayon itong bumuo para mapaganda at mapalakas ang kakayanan ng mga miyembro na nagsisilbing suporta sa mga kongresista para maipabatid ang kanilang mensahe sa publiko. Congratulations! 2x2, susunod na in just a while. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magandang umaga, Pilipinas!